Sa halip na kumatok, sinipa ni Varion ang pinto na ikinagulat ng lahat. Binuksan ito ni Rinya Darkasan, isang matandang elf na may matalim na pananalita. Ipinakilala siya ni Varion bilang isang matalik na kaibigan at isang bihirang uri ng salamangkero, isang deviant na tulad ng ina ni Arthur, ay hindi gumagamit ng karaniwang 4 na uri ng elemento ng mahika. Inimbitahan sila ni Rinya na pumasok, at habang sila'y nakaupo, magalang na tinanong ni Arthur kung totoo ngang matutulungan siya nitong makontak ang kanyang mga magulang. Ngumiti si Rinya at tinawag din si Varion na Gramps, na ikinatuwa niyang marinig mula kay Arthur. Ipinaliwanag niyang siya ay isang diviner, isang salamangkero na may kakayahang sumilip sa nakaraan at hinaharap. Bagamat may ilang bahagi ng buhay ni Arthur na hindi niya masilip, sapat ang kanyang kapangyarihan para matulungan siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Pinayuhan niya si Arthur na ituon ang kanyang isipan sa imahe ng kanyang mga magulang habang tumitingin sa isang batya ng tubig na ginagawan niya ng mahika. Pumikit si Arthur at buong puso't isipan na inalala ang kanyang ina. Ang kanyang makinang na uburan na buhok, kutis na parang araw, at ang palagiang pagkabahala sa kanyang noo. Sunod naman niyang inalala ang kanyang ama, matapang ang titig ngunit laging may ngiting nakakagaan ng pakiramdam, isang ama na masayahin sa bahay ngunit kahanga-hanga bilang mandirigma at leader. Buong damdamin siyang nanalangin na sana'y buhay pa sila. Pagmulat ng kanyang mga mata at pagtitig sa batya, isang imahe ang biglaang lumitaw, isang bagay na lubos niyang ikinagulat. At dito nagtatapos ang chapter 23 ng The Beginning After Then End. Maraming salamat sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata.